Now let's get updates from the ongoing search and retrieval operations in Taal Lake. We have PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Captain. Yes, good morning po at sa ating po mga nanonood at pakinig po. Hingi na lang po kami ng update doon po sa ongoing efforts sa Taal Lake dahil po ngayon nakakaranas po tayo ng habagat. Ito po ba ay canceled muna yung operations natin doon? Yes po, we are still monitoring the weather po. So we will just resume once the weather permits. But prior to this cancellation po, hingi po kami ng update doon sa mga nangyaring operations. Most of the moment po, naka-standby lang po yung ating mga divers dahil this past few days po ay hindi po naging maganda ang panahon. And again, this is also one of the considerations before we deploy our technical divers. Captain, ano yung nagiging challenges? Kasi I understand, malakasing ulan, no? So anong nangyayari daw, nagiging murky daw ang Taal Lake. So even if mag-resume ang diving, will you have that problem with regards to visibility? Kaya ba ng ROV natin? Yes, Angela, actually since day one, yan nagiging feedback na ating mga technical divers. Although itong ROV ay malaking tulong para sa Philippine Coast Guard and halos 5 times yung nakikita niya visibility sa baba. But as to the deployment of our divers, the weather conditions really matters and the water condition. Captain, hingi na rin po kami ng update doon sa ginagawa po ng efforts ng PCG, no? Dahil nga po dito sa naging weather natin due to habagat. Yes, with the Typhoon Crising, that kakalagpas lang, and then although we are still monitoring yung effect ng habagat, we are still monitoring 6 ports na meron mga affected na passengers and vessels. So we have still 6 passengers stranded, 6 rolling cargos, and 3 vessels na minomonitor natin, at meron na rin po tayong na-record din, although bumababa na yung figure, 13 vessels and 54 motor bankas na taking shelter. And aside to that, sa monitoring na ginagawa natin sa ating mga pantalan, meron din pong programa ang DOTR. Sila po ay ating katuwang sa Libreng Sakay Program. So simula po kahapon, sa pagtaas po ng tubig sa iba't ibang lugar po sa Metro Manila, ay nagbigay po tayo ng mga malalaking transportation to provide our commuters the service. Kasi we understand po na may mga limitations na po sa ibang parte ng Manila. So nagbigay po tayo ng mga bus para makapagbigay po ng serbisyo sa ating mga commuters po. And Captain, given na tomorrow there are 2 LPAs that we're looking at, the possible mag-merge into one big storm, ano po ang mga tulong na ibibigay po ng Coast Guard to secure at least yung mga to secure yung mga ports natin, also yung mga kailangan na magpa-rescue dahil hindi na po kaya ng mga regular rescuers? Yes po, simula po kahapon ay nagbigay na po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Goban. So lahat po ng ating regional districts, dahil we don't know the effect of the habagat, so lahat po ng ating Coast Guard districts ay naka-activate na po ang kanilang mga deployable response groups, kasama po ang ating land mobility and all the floating assets, kasama po yung ating mga radio equipments. So in case po nakakailanganin, ay handa po ang Philippine Coast Guard na tumugon at magbigay po ng serbisyo. Dito po sa Metro Manila ay halos 7 na po ang ating mga buses na nakadeploy, and currently ongoing po ang ating mga rescue operations and libreng sakay na ibinibigay po. Doon po sa mga libreng sakay natin, Captain, which areas po particularly para po doon sa mga viewers po natin ngayon na nagnanais po na makasakay po dito sa mga transportation na provided by the PCG? Yes, so kinonsider po natin yung assessment ng kalsada. So ang nakadeploy po sa bases natin ay sa area po ng Quiapo to Fairview, Quiapo to Angono, Legarda to Angono, Loton to Alabang, and Rojas Boulevard to Sucat. Okay, and so far po, do we have any figures right now kung ilan na po yung mga naserbisyohan natin in these areas? As of the moment, we're still consolidating po ng ating mga report, but we have 19 teams deployed in the area. Aside po doon sa mga maliliit po namin mga rubber boats and aluminum boats na naka-deploy na rin po sa mga medyo mataas na tubig po. Alright, dun sa mga port areas din po natin na nabanggit po ninyo mga stranded na mga passengers natin. So far po ba, wala naman po tayong mga na-report na mga any untoward incidents aside from this mga flood areas natin? As of the moment, wala po. Dahil na rin po ito sa
kapasidad po ng ating mga tauhan at sa maaga pong awareness and direktiba ng ating komandante. Although meron lang po tayong mga minomonitor ng mga ports po ngayon, but as of the moment, since gumaganda na rin po ang panahon sa ibang area, meron na rin po tayong mga ports na na-lift na rin po yung suspension. So ito po yung sa Pasacao Port, sa may Camarines Sur, and sa Southern Leyte po sa Port of Padre Burgos. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, mabuhay po kayo. Maraming salamat, PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Maraming salamat po at good morning po sa lahat. Thank you, Captain.